Sir, were you able to initially reveal the important components of your testimony kahapon, or may mga dapat pang marinig at gusto mong iparinig ngayon sa mamamayang Pilipino ang gusto mong ipaabot na mensahe why you are putting on the line your life, your comfort, your safety, and your family sa ganitong kabigat na revelation? Makikinig ang sambayan ng Pilipino, Sir Jonathan Morales. Una-una po, no, yung pagkaka-release nung mga dokumento, hindi ko naman po kagustuhan yun. At bigla lang itong na-post sa social media. Ang unang tanong ko noon, bakit? Pati ako nadamay. Hindi ko po kagustuhan itong mga nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at magsabi ng totoo. Dahil ako din ang maiipit. Dahil ito nga itinatanggi ng pamunuan ng PDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman tong nag-e-exist. Unang-una, ito talagang binanggit na ng Pangulong Duterte. Ako naiintindihan ko yung mga dati kong kasamahan kung saan sila nanggagaling dahil mamimili talaga sila kung ako o yung si General Lasso. Sa akin, ano ba ang mapapala nila? Yes. Wala silang mapapala sa akin. Kaya General Lasso, kung pipiliin nila, mananatili sila sa trabaho nila. At maari na magkakaroon pa ng kung ano mang benepisyo na maari na nilang matamo. Dahil nangyari na po sa akin yan, sa pagsasabi ko ng katotohanan, ang ginawa po sa akin ay natanggal po ako sa trabaho. Yes. Alam naman po natin na kakaiba itong impluwensya ng kasalukuyang gobyerno. Kapag ikaw ay sumalangsang o talagang inangyari nga po dyan sa inyong istasyon, kahit na ang sinasabi walang sapat na basihan, nagkaroon ng agarang pagpapasya para magkaroon ng indefinite suspension. Pero yung doon sa parte na yun, nasasabi ko lang dahil nga isa ito doon sa mga nakikitang halimbawa. Ngayon, dito sa yung sa aking paglabas. Dumating ako dun sa point, magmula nung makita ko at masabihan ako tungkol dito sa inilabas ni Maharlika. Kung mapapansin nyo, yung pagitan ng pagkakatuklas ko sa pagkakalathala nitong mga confidential documents na ito, umabot na humigit kumulang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na yun, magmula nung matuklasan ko ito, ay nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa dati kong kasamahan. At ito, dumating doon sa point na sinabi na i-deny ko yan. I-deny na lang natin yan. Yes. At para wala ng gulo. Ako bilang nasa labas at sila nasa loob. Ano na lang ba kadali na ang isang accountability o isang pananagutan, basta na lamang nilang itatanggi, makaligtas lamang. Hindi man lang ba nila iniisip ang magiging kapahamakan ng taong naging parte ng trabaho na yan. Tignan ninyo, ikaw nandiyan ka sa loob. Mayroon ka pang inaasam o pinoproject na kinabukasan. Profesional at personal. Yung kasama mo nasa labas. Pero alam mo yung trabaho na yan. Bakit hahayaan mo yung kasama mo na alam mo yung trabaho na yan? Kung mo ba yung kasama mo, siya lang ang nakapirma at ikaw hindi nakapirma, okay lang? Ibig sabihin, okay lang sa'yo na mamatay yung kasama mo na yan dahil wala na siya dyan sa loob ng ahensya na yan. Yan yung isa dun sa Kaya dumating sa akin sa punto na magpasya at sabihin ang totoo sa aking may bahay. Pero kailanman hindi siya nakikialam sa usapang trabaho. Dumating po doon sa point na sinabi ko, Mama, may problema ako. Binanggit ko sa kanya yung pangalan. Pinakita ko sa kanya yung message. Pinakita ko sa kanya yung pinanood namin. Ang unang reaksyon ng may bahay ko, kotse mo yun, di ba? Kasi binanggit yung unang controlling letter ng kotse ko. Yes. Tama. Sabi niya, paano yan? Sabi niya ganun. Totoo ba yan? Yun ang tanong niya sa akin. Totoo ba yan? Sabi ko, Mama, ako nakapirma dyan. Sabi ko. Sabi niya, paano yan? Nakausap na ba si Francia? Sabi ko,
Ano sabi niya? Tanggi na lang daw namin. Sabi ko sa kanya, tanggi nyo na lang. Sabi niya kung ano, pero hindi ka ba mapapahamak? Yun ang sabi niya. Ano ko ang problema? Pag tinanggi ko ito at nakuha nila yung original na dokumento at dinala doon sa question document ng NBI o ng PNP, ikukumpara yung pirma ko at saka yung hawak nilang dokumento. Alam mangyayari? Di makakasuhan ako ng perjury. Kaso na naman, sabi niya gano'n. Hindi ka pa nga nakakabangon sa mga kinakaso sa'yo ng mga kalaban mo dyan sa PIDEA. Sabi ko, mama, trabaho ito. Hindi ko ano yan, matagal na yan. Bakit ginagamit na ganyan? Sino nagpalabas niya? Hindi ko rin alam. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa napagpasyahan namin, nasulatan si Director General Lasso sabihin sa kanya na wala akong kinalaman. Kasi talagang walang ibang pagbibintangan kundi ako. Kasi ako yung nandun nakapangalan. Madaling nagpalusot yung ibang kasamahan ko dyan. Kasi wala silang pirma. Talagang ako maiipit. Kaya sumulat ako. Sinabi ko sa kanila na hindi ako nagpakalat ng dokumento na yan. Pero yung dokumento na yan, ito yan. Pinaliwanag ko kung anong nangyari dyan. Nung nasulatan ko, gumaan yung pakiramdam ko. Umaasa ako na ipatatawag ako ng Philippine Drug Enforcement Agency para at least magkaroon ng kaliwanagan. Paano kumalat, paano lumabas, saan nakalagay ito. Pero wala po ako natanggap na patawag mula sa Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Tinapiparnis ko po ang Office of the President dahil sila po yung nasa ilalim po nila yung Philippine Drug Enforcement Agency. Po, pwede po nilang utusan ang kahit naman sino ahensya para magsagawa ng investigasyon patungkol po dyan sa mga dokumento na yan. Pero wala din po akong hanggang sa nagpasya po ako na sulatan din ang Blue Ribbon Committee at saka yung Public Order and Safety and Dangerous Security. Drugs. Kasi nga, doon po sa mga dokumento na post ni Maharlika, ang isa doon sa mga nakakatakot doon ay yung information o yung classified information na nilalaman nung dokumento na yon na nag-circulate sa social media. Ngayon, nagtataka lamang ako dito kay Director General Lasso. Sa halip na i-address niya ng tama yung problema sa pagkalat ng dokumento at dun sa mga tao na naandonan. Ang ginawa niya, nagbistula siyang abogado, personalidad na naandun sa dokumento na subject ng dokumento na yon. Kaya nagtataka ako sa kanya, bakit ganon? Parang kakaiba yung mandato dun sa kanyang ginagawa. Yung na gusto kong mapanagot, yung nasa likod ng pagkakalabas niya. Okay. Pangalawa, dahil lumabas na nga po yung mga dokumento na yan bilang alagad ng batas at ngayon isang NGO, anti-drugs advocate, gusto kong magkaroon ng pananagutan, ng accountability. Kung ikaw ay may mandato na ayon sa batas, kagaya ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, wala ka bang gagawin? Wala ka bang mga motopropyo na gagawin para imbestigahin ito? Yung mga lumalabas na issue patungkol doon sa di umano'y paggamit ng illegal drugs ng Pangulo, wala ka man lang bang gagawing hakbang katulad ng ginagawa laban sa mga ordinaryong tao na nire-report na sinasabing involved sa kalakaran o sa paggamit ng illegal na droga? Ang batas ba natin magkaiba? Kung ikaw ba ay mahirap o ordinaryong tao, sakop ka ng batas? Valid. Kung ikaw ba ay nasa mataas na posisyon o nasa mayamang angkan ka o nakakariwasa ka, exempted ka. Ilang beses kong binabasa ang probisyon ng Republic Act 9165. Ito ay ginawa, in-address para sa kahit na sinong tao na lumalabag sa batas na gumagamit o nagbebenta o nasa negosyo ng illegal na droga. Claro. Wala naman pong lahat po yan sakop. Naka-address po yan sa any person. Nakalagay po yan. Yun lang po yung sa akin. Sana, ginagawa ng tama yung trabaho. Ngayon po, sa kasalukuyan, tatapatin ko kayo at ngayon po lang babangkitin sa inyo bago ang June 7. Sinisikap ko pong makontak. Binabalikan ko yung mga tao na po pwedeng maging daan upang mapalutang ko yung confidential informant sa Senado. Ayun. Binabalikan ko yung mga nangyari noon kung paano dumating sa opisina yung confidential informant. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na paguri
pagsasabihan ako ng kung ano pa man po. No? Ito pong declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman na nai-reduce ko dun sa declaration ng confidential informant. Mula dun sa kanyang personal na kaalaman, nagkaroon po ako ng first-hand information based dun sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa mga ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Doon sa ano ito ginagawa, ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisinghot yan at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yun po yung sa akin. Yung po, yung pinanumpaan ko po sa laysay o yung testimonya sa Senado, base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng sinisikap ko po ma-contact yung tao na aking na-interview, nakuna ng salaysay, para siya mismo yung magsalita doon sa Senado. Para once and for all, makita ng taong bayan Na hindi ka nagsisinungaling. kung ano itong sa akin naman wala namang ang sa akin lang trabaho lang. Yeah. Dahil kung itong report na ito hindi nag-exist, walang i-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maisog doon sa Tagum City. Klaro. Walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin, i-deny na lang ako, itatanggi ko yan, i-deny ko, walang ganyan, walang ganyan. I-deny na lang para walang gulo. Walang igaganon kung wala yan. Unang-una, kaya nagkaroon ako ng motivation para i-dokumento yung declaration ng confidential informant ay dahil doon sa mga litrato. Ang litrato na nakaprint sa papel, nung makita ko at pinakita yung pinanggalingan ng printed photos mula doon sa cellphone, pareho pareho. At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Nakitang-kita ko sumisinghot ng white powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano, ito si Bongbong Marcos, nung pinaulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan itong mga ito. Hindi ako nagsabi niyan. Grabe. Yung confidential informant. Ano ang access niya? Ano ang access niya? Sinagot din niya. Ano siya doon? Bakit nandun siya? Sinagot din ng confidential informant. Unti-unti kong inaalala yung mga panahon na nakaharap at nakunan ko siya ng salaysay. Kaya nga sabi ko, itong pinagmulan ng tao na to, sabi ko, ito lang yung po pwedeng maging daan para muli ko siyang makaharap doon sa Senado. Para mabigyan siya ng pagkakataon kung Sana buhay pa sa sara at madugtungan pa. para na rin matiyak yung kaligtasan niya. Sana kung dumating man yung panahon, magkaroon ng garantiya yung totoong magbibigay ng protection sa kanya. At sa iyo. Yun lang ang talagang problema. Kasi kung ang subject ng Presidente. usapin na ito ay yung mismong nanunungkulan, pangunahing nanunungkulan dito sa bansa, paano tayo nakakatiyak ng kaligtasan? Exactly. The point. Hindi kaya tayo biglang atakihin sa puso? O hindi kaya maging abo na lang tayo? Oh, wag sana. O hindi kaya, Kaya nga, sabi ko, wala naman akong ibang tao na ganito, Wala naman mag-i-interest sa akin dito, kundi yung, si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito lang naman yung issue. Kumbaga sa patahimikin nyo na yan para hindi na nagsasalita. Patahimikin nyo na yan para hindi niya na maiharap yung testigo niya. Patahimikin nyo na yan. Diba? Kumbaga sa kaya nga ang PIDEA, talagang sinisikap nila na gibain. Gibain yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Durog yung pagkatao ko. Pero yung taong dinurog nila na naging pulbos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. What is happening now? Tandaan nila yan. Kung ang tinutukoy nyo is yung validity
ng pagsasagawa ng investigation, wala naman pong expiration yan. Ang investigation po, ang importante lamang po dyan is to determine the facts and circumstances. Okay. Kung kagaya niyan, kung tayo nag-iimbestiga, kaya tayo nag-iimbestiga, gusto nating may malaman. Meron tayong gustong madetermina. Kung yan, bibigyan natin ng limitation o ikakahon natin yan, mawawalan ng kakayahan o ng kalayaan yung nagsasagawa ng investigasyon o yung isinasagawang investigasyon. Ang investigation dapat walang harang. Yes. Wala siyang mga boundaries. Correct. Para malaya niyang makuha yung mga kinakailangan niyang makuha. Kaya nga nag-iimbestiga, nagsasaliksik. Tama. Di ba? Nagsasaliksik, nagkakaroon ng pagsubaybay, nagkakaroon ng mga test, nagkakaroon ng observation. Yun po yan eh. Ngayon, yung sinasabi niyo po kanina, ibabalik ko lang Yes, sir. sa mandato. Bilang halagad ng batas, mayroon kaming mga sinusunod na panuntunan. Ano ito? Ito yung presumption of regularity. Yes. Ibig sabihin, wag kang lalabas dyan. Kung kinakailangan tumawid ka sa lubid o sa alambre, gawin mo yan. Dahil ganyan kasilan ang ating trabaho. Hindi po pwede na magkakamali tayo. No margin for error. Grabe. Ngayon, kung ikaw ang pinuno ng liderato o ng isang ahensya, dapat maging sensitibo ka, maging metikuloso ka. Dahil hindi po pwedeng kakitaan ka ng kaanumang kasablayan dahil hindi ka irerespeto ng mga taong nasa likuran mo. Kapag kaya nakitaan ka ng kasablayan, ganyan lumalabas yung mga informasyon sa sa loob ng So, opisina. Saan ka ba naman makakakita na mismong tauhan magsasabi unpopular yung kanilang DG? Di ba? Kumakalat ngayon, Saan ka sir. ba naman makakakita? Magta-transfer ka ng tao, mag-a-answering back. Oh my. Saan ka ba naman nakakita? Agency order, napunta kay Maharlika, nag-transfer ka ng tao. Kakaiba ito ha. Grabe, ha? Kakaiba ito. Agency Sa order, ha? PNP ba nangyari dyan? sa AFP ba nangyari yan? No. Tama. Ang agency order, may security classification yan na restricted. Yeah, internal documents yan eh. Hindi po pwedeng yan, kumbaga sa kaya nga, yan kaya bakit restricted dyan? Kasi nga, may mga itinatago dyan, may mga confidentiality, dahil na maaaring manganib yung buhay ng tao na magta-travel o na nare-reassign. Pwedeng abangan yan kung saan man, di ba? Nandyan yung, di ba, shortest travel route, ganyan, o kung authorized ba, o di ba? Tama ka. Alam nyo, kaya ka nga mag-iimbestiga para makuha mo yung katotohanan eh. Lahat sa investigation may mga proseso, may mga tradecraft diyan, may mga elicitation na kinakanta, may mga observation, kaya nga lahat ng proseso gagawin mo eh. Hindi ba? Meron ka pang mga iba't iba Gusto mo kasi ma-determine. Kung bibigyan mo yan, kung haharangan mo, isusuppress mo yung lalagyan mo ng boundary, walang maa-achieve yan. Paano kung di ba? Tama. O papalagay na sa geographical location o situation. Kung ang iimbestigahan mo, halimbawa Quezon City, pero nandun pala siya sa Marikina, ibig sabihin hanggang Quezon City ka lang kasi hindi ako pwede punta ng Marikina. Logical. Logical. Alam niyo, sa totoo lang, sinasabi niya, sinungaling ako, Yes. Di ba? Sinasabi niya, Paulit-ulit nila yon. kung ano man, kakanyahan niya bahala siya, Kaya lang, nakikita ko naman, kung sinasabi naman niyang ginagawa niya yung mandato niya, ano ang tawag sa kanya kung hindi niya ginagawa? Sabi niya, ginagawa niya yung mandato. Kung ginagawa niya yung mandato niya, di inimbestigahan niya na yung discrepancy doon sa drug test. Isa yun. Nasa power ng PDEA, nasa Republic Act 9165, yung authority para mag-issue ka ng subpoena, duces tecum, and ad testificandum. Bakit duces tecum? Pag nag-subpoena siya doon sa drug testing facility, mapapasubpoena niya yung mga logbook, yung mga kung ano man yung dinaanang dokumento Tama. ng proseso ng drug test. Pati yung paglalagbook niya, pagpaproseso, kung ganito, ganyan, di ba? Ano yung nakasulat dyan. Ad testificandum, yung testimony Testimony. ng doktor.
O yung pathologist niya, kung ano man, medical technologist, nandyan. Yung mga admin staff dyan, nandyan. Yun marami kang makukuha kung gusto mo. Kung gusto mong gawin yung mandato mo. Kaya nga, napaka-importante rito is yung presumption of regularity. Kung shortcutin mo, wala irregular, walang mangyayari sa atin. Di ba? Claro. Kagaya niyan, kung ang mandato mo, sinunod mo, ginawa mo, hindi mo ako gaganyanin. Yes. Yan ba yung presumption of regularity? Ano ba ang trabaho mo? Mag-prosecute ng isang investigador na nagkaroon lang ng personal information mula sa declaration ng confidential informant? Ano ba trabaho mo? Abogado ka ba? Piskal ka ba? Para usigin mo yung isang nagpipresenta ng kanyang personal information doon sa isang investigation. Klaro. Kasi nga, Di ba, sir, magkatulad lang tayo na resource person? Oo. Pag-testify ko rito is upang patotohanan, panindigan yung mga first-hand information na nakuha ko mula doon sa confidential informant na merong personal knowledge doon sa alleged sa commission ng offense na tumutukoy doon sa di umano nefarious activity nitong sila politician Bongbong Marcos at actress Marisol Soriano at iba pa. Yes. Ngayon, dito sa kung saan man hahantong ito, kung ano man, saan man tayo padparin ng tadhana sa ginagawang investigasyon na ito, mananatili po akong nakatayo sa paninindigan ko, ng aking pag-ibig at pananampalataya para sa katarungan. Yun lang po yung aking mapapanindigan. Wala po akong maipagmamalaki o ano paman, kundi ang pinanghahawakan ko lang ay yung aking personal information Direct na idineklara sa akin ng confidential informant. Klaro. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Kasi ito blessing in disguise. Kaya tulungan nyo rin akong manalangin. Yes. Na sana yung mga nasa likod na nagdala nitong confidential informant, puntahan nyo ako sa bahay. Isama natin mismo yung confidential informant. Alam ko, nanonood ka. Ayoko lang manganib ang buhay mo, ayoko sa akin magmula. Ayoko manganib ang buhay ninyo. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Ako nandito, walang labis, walang kulang. Kung ano yun lang yung naging parte ng trabaho ko, yun lang. Ngayon, darating ang araw, baka kayo matunton, baka ikapahamak nyo. Mamili kayo. Hindi ko sa tinatakot kayo. Mamili kayo. Mas masarap, magiging maalwan ang pamumuhay natin kung magsasabi tayo ng katotohanan. Exactly. Kasi naisulat ko na sa papel yan Exactly. Naisulat ko. Hindi man natin makuha yung mga dokumento. Alam ko ikaw, may kopya kanyang affidavit mo. May kopya ka. At may kopya ka pa dyan sa cellphone mo. At hindi naman sa alam mo yung sinasabi ko. Dahil gusto mo lang noon, marehab, di ba? Gusto mo lang naman noon, di ba, marehab. Sana, mag-isip ka. Kasi baka mamaya, may gawin silang masama. Mag-isip ka.